Okay. Hello po and welcome sa isa na namang walang kakuwenta-kuwentang video natin ngayong araw. And for today's video, gusto ko lang pong talakayin sana ang favorite na subject natin ngayong araw at, sa mga nakalipas na video, si tadan! Si Raffy, si Idol. Okay. Pag-uusapan uli natin ngayon si Idol Raffy Tulfo and, hihiram ulit tayo ng video dito kay Attorney Claire, shoutout po, I'm a fan. And, ipapakita lang po natin ngayon dito. Ito po ay isang video ni Attorney Claire tungkol sa budget hearing ng Department of Justice, okay. So in-explain ni Attorney Claire dito kung nakalagay dito, bakit kalmado sa DOJ budget hearing si Senator Raffy Tulfo. Kahit yung sa hearing, kalmado naman sa hearing ni ano, ni Vice President, Inday Sara nung nag-hearing sila sa budget hearing ng Department of Education. Kaso nga lang palyado pa rin yung na-raise niyang topic tungkol dun sa ano, yung ni-raise niyang issue dun tungkol sa PTA, sa voluntary, contribution. Well, nakaraan na yun, pero sa mga nakaraang hearing katulad ng sa PSO, PCSO, sa DA, sa marami pang iba na tabingi talaga. Ay, nasabi ko tabingi baka may ma-offend dito. Okey. So ano, yung tabinging pag-iisip. So eto, in-explain ni attorney bakit nga ba ang bait-bait ni ano, ni Raffy Tulfo dito sa hearing ng DOJ. Okey, pakinggan natin. Think we can help the NBI. Di ba? Pinag-uusapan nila yung NBI. Hindi nga. Yeah, with your help, I think kung ikaw magsabi, Sa Raffy, Hindi kasi, Mr. Chair, on a regular basis, tinatawagan ko NBI. Marami silang naitutulong sa programa. Well, it's not, yung mga tao pupunta sa aking programa, of course, meron silang mga gusto i-solve mga crimes. And for whatever reason, ayaw nila sa PNP, gusto sa NBI. So, mataas ang expectation sa NBI. Baka naman, pag kunti lang sila at hindi natin bibigyan ng suporta, baka dahan-dahan din mabubura ng tiwala. Di ba? Dahil sa NBI, okay. Kasi marami daw na tutulungan. Maraming naitutulong ang NBI sa programa niya, di ba? Pero naalala niyo yung may isang episode na may taga-NBI sumagot, yung ano, na medyo hindi niya nagustuhan yung gustong tulong na inaasahan niya. Tapos ang sabi ni Tulfo, parang ibubunyag niya yung mga baho sa NBI. Marami daw siyang alam na baho ng NBI na ilalabas niya pagka hindi siya tinulungan. Alam mo yun, yung parang may ano, blackmailing pang nagaganap para lang matulungan siya, 'di ba? Pero usually pagka tumatawag siya, ano, ang mga taga-NBI naman, parang ano, nagki-kiss-ass na lang kay Tulfo para lang ano, sabihin nating natulungan yung mga ire-refer sa kanila na kaso. Pero bandang huli, sino ba ang magfa-file ng kaso? Sino ba magreresolba? Yung ano, sa korte rin mapupunta. Nagfa-file lang naman sila ng kaso, bandang huli hindi pa naman sila ano, makakapag-solve. Matutulungan sila mag-file ng mga kaso. Pero pagka hindi ka sumang-ayon sa gustong gawin ni Idol Tulfo, ilalabas niya yung baho ng NBI. Pero pagka, narinig niya sa NBI yung gusto niyang mangyari 'pag may nagreklamo sa kanya, todo praise to ano, praise to you, parang gano'n. Ayun, ayun. Ayun. Wala namang masama na maging malakas ang NBI sa mata ni Senator Raffy Tulfo. Kaya mas ano, gusto niyang lumalapit sa NBI, Kasi mas ano siya, mas, pinapakinggan, sabihin natin gano'n, yung hinaing at saka uma-action daw. Mas madaling umaksyon ang mga taga-NBI kaysa yung mga pulis. Kaya mainit ang ulo niya sa mga pulis, Kasi yung mga pulis, hindi hindi sila maka-aksyon. Kasi limited nga lang din ang puwedeng gawin ng mga pulis, yung NBI naman ano, mga pulis din naman 'yan. Pero more on ano sila, mas mataas ang rank, yung posisyon nila sa gobyerno. Inamin naman ni Senator Raffy Tulfo na nakakatulong ang NBI sa programa niya. So, sige, Ayaw nila sa PNP, gusto sa NBI. yun lang. Yun lang ang problema. Pinul daw na naman niya yung PNP. Ano ba ang problema ni Senator Raffy Tulfo sa PNP? Katulad ng sinabi natin, 'di ba? Ano, hate na hate niyang PNP, Lagi niyang dina-downgrade ang PNP, ano, todo praise naman siya sa NBI. Lagi siyang parang may negative comment. No? May negative comment siya sa PNP. Hindi niya inisip na dating PNP chief, si Senator Bato, na nandiyan lang sa tabi. Si Senator Bato, ano, kabaro ni Senator Tulfo yun, Kumbaga parang kahit na laging tinitira ni Tulfo yung mga kapulisan, walang pakialam si Bato kahit na naging PNP chief siya. Dahil alam niyang malakas si Tulfo, Oo na lang ng oo si Bato, Diba? Parang ang laki ng kasiraan ng PNP at
At ang inaangat niya ay yung mga taga-NBI. Wala namang masama na mag-angat ng mga taga-NBI. Mm. Pero sana, huwag naman kayo mag-pull down ng ibang ahensya. Para lang lalo kayong gumanda sa mata rin ng NBI, para lalong bigyan kayo ng tulong, especially dyan sa inyong programa. Malaki kasing ano eh. Alam mo yan, parang ano, parang yung PAW, 'di ba? Yung nagkaroon ng issue si Tulfo nun, nung election pa lang yun eh. Yung dinowngrade niya rin yung PAW. Pero bandang huli, lahat ng mga, halos yung mga kino-content nila sa Raffy Tulfo in Action eh, nire-refer lang din nila sa PAW. Tapos nung election eh, pinapangako daw ni Idol na Raffy Tulfo na pagka naging senador daw siya, gagawa daw siya ng free legal clinic. Kokompetensyahin pa niya yung PAW para lang masabing tinutulungan niya yung mga tao na lumalapit sa programa niya. Well, in fact, nag-e-exist na yung PAW na tumutulong sa kanya. Tapos bandang huli, sisiraan niya yung PAW kasi tatayo siya ng sarili niyang free legal clinic. Kaya pala cool na cool dito sa Senator Raffy Tulfo. Oo, kasi ito yung mga tao na napapakiusapan niya palagi para sa kanyang programa. Parang ang Raffy Tulfo in Action is online fixer. Alam mo yung mga pagka pumunta ka sa mga city hall, may mga fixer, tapos babayaran mo na lang. Ito na si Raffy Tulfo, ang bayad, yung views. Kailangan mo na silang makontent para magkaroon ng views, tapos kikita sila. Hindi ka naman magbabayad pagka lumapit ka sa kanila. Pero ang babayad mo, yung views. 'Di ba? Parang ganun din sa mga city hall, sa mga ahensya, may mga fixer. Tapos babayaran mo sila para mauna ka dun sa loob, ma-process yung kung ano man yung kailangan mong gawin doon sa ahensya na pinupuntahan mo. Ma-process ng mapadali, 'di ba? Ganun din sa tingin ko ang Raffy Tulfo in Action. Mas sila, mas gumagana sila bilang fixer online. Kasi ang ibabayad mo lang naman yung kwento mo eh. Kung may mapahiya ka, kung may ireklamo ka, na dapat ireklamo mo sa tamang ahensya, pero ang ibabayad mo sa kanila is yung storya mo. 'Di ba? Yun na yung magiging bayad mo kasi bandang huli pagka finisher naman nila yun eh. Kaching-kaching eh. Million views sa YouTube channel nila, 'di ba? Kahit hindi ka nagbayad sa kanila, ano bang pagkakakitaan nila? Yung storya mo. Lalo na pag kabit-kabit ang pinag-uusapan. Ito naman, parang fixer nga, magrereklamo ka, tapos ire-refer ka rin sa NBI, parang sila na yung pumasok para maging priority ka na kaso sa NBI. Well, in fact, yung mga hindi lumalapit sa Raffy Tulfo in Action, diretso na sila sa NBI, parehas lang din yung aksyon na matatanggap mo, 'di ba? Imagine niyo yung taong dumiretso sa NBI, okay? Pumunta siya sa NBI para sa tamang proseso, okay? Ito namang isa, lumapit muna kay Raffy Tulfo, tapos ire-refer sa NBI para maging priority case ng NBI yung inilapit. 'Di ba parang fixer, umikot ka lang, pero ni-refer ka lang, pero sasabihin nila si Raffy Tulfo yung nag-solve ng problema mo. Well, in fact, yung NBI yung gagana para umaksyon dun sa parang fixer lang dating, 'di ba? Parang hindi naman tama. Tapos ang kukuha ng credit eh si Raffy Tulfo, 'di ba? Kaya malaking pasalamat ni Tulfo sa NBI eh. Tapos pag hindi siya natulungan eh, magkababanta na isisiwalat yung mga sinasabi, mga hindi magagandang nangyayari sa NBI. Alam mo yun, mga nagba-blackmail. Kataka-taka talaga, no? Unusual itong hearing na ito sa budget ng DOJ. Kung bakit ang daming palpak tungkol sa issue sa ahensya na hawak ni Secretary Boying Rimulya, subalit hindi man lang niya ito sinita. Oo. Yan, di ba? Dahil nakikinabang si Raffy Tulfo sa NBI, hindi niya na pinuna yung mga ibang issue sa DOJ, sa Department of Justice. Dahil nakikinabang siya sa ibang mga hearing, ang lakas niyang gumawa eh. Pero dahil hindi siya nakikinabang dun sa ahensyang yung pinag-uusapan nila, yung hearing na hindi naman siya hindi siya nakikialam eh. Kaya pagka nagsalita siya dun, todo bire. Pero dito, sobrang daming issue ng DOJ, tapos hindi niya pinupuna dahil nakikinabang din siya sa NBI, di ba? Sa halip, mukhang bibigyan pa ng malaking budget ang NBI ng DOJ at iba pang mga kahilingan ni Secretary Boying Rimulya. Lalo na sa NBI. Hindi man lang niya nabanggit ang tungkol sa kaso ng mga missing sa Bungero. Ayun. Dagdagan na nito ha. Marami ng mga misis ang umiiyak dito dahil sa bagal na mabigyan ng solusyon. Okay, isa lang yun. Kompletong investigasyon patungkol dito.
Ano na ba nangyari dito sa meta? Hindi rin nabanggit dito. Number 2, Yung kaguluhan din sa Bureau of Immigration. Katulad ng sinabi ko. oo, sa Bureau of Immigration natalakay na rin natin 'yan na bakit sina Yexel, kahit may issue na, 'di ba? Easing-easy sa kanila lumipad, pero yung mga kababayan natin na na-o-offload, mga ano, OFWs, 'di ba? Naging issue 'yun, yung mga na-o-offload o kaya yung mga Pilipinong, gusto lang mag-travel tapos na-o-offload. Pero hindi hinahayaang lumipad kasi dahil sa ano, mga immigration officers na under ng DOJ, hindi niya binigyan ng ano, issue dahil nakikinabang siya sa NBI, 'di Yung ba? pag-offload ng mga pasahero. Yung Pogo fiasco. Ano na nangyari dito? Patay, pati yung Yung kay Pogo, Bantag. ibantag, Yung patungkol sa nag-interview ng mga vloggers. pati yung ano, yung nangyayari sa kulungan, sa yung issue dun, 'di ba? Ang daming issue dun sa ano, na yun kahit din dito sa hearing na 'to, si DOJ Remulla na rin nagsabi na hindi nila makontrol yung ano, yung kulungan, yung mga kubol dun, hindi nila makontrol, 'di ba? Kumbaga ang daming issue tapos ikaw, okey lang sa'yong hindi pag-usapan dahil yung programa mo na nakikinabang diyan sa NBI, 'di ba? Parang ang sama naman nun. Dapat kahit nakikinabang ka man o hindi, pag-usapan niyo yung issue. Yung hindi lang basta-basta nakikinabang ka, approve ka na kaagad sa iba pang issue, 'di ba? So yun lamang po, salamat po kay ano, Attorney Claire. Kung gusto niyong panoorin 'tong video na 'to, punta lang po kayo sa page ni Attorney Claire and, paki-subscribe dahil sobrang marami kayong matututunan kay, Attorney Claire tungkol sa mga issue. Marami rin siyang tinatakal na issue tungkol sa pang-araw-araw na nangyayari sa Pilipinas. So, 'yan. Okey, ayan, naka-subscribe na po ako kay Attorney Claire. Ito yung mga videos niya, ayan, tungkol kay, sa investment fund, 'yan, problema dahil sa Maharlika Investment Fund, kay Duterte, kay Sara, sa mga scam na nangyayari, 'yan, marami kayong matututunan sa kanya. Sobrang daming ano, mga, influencer na ngayon sa internet na ano, worth it na panoorin. Hindi lang yung mga ano, yung mga prank-prank, okey? Yun lamang po and, please paki-follow na rin po ako sa Facebook page natin and, paki-subscribe ako sa YouTube channel natin. And hanggang dito na lamang po. Salamat po sa lahat ng sumubaybay sa walang kakuwenta-kuwentang video natin ngayong araw and, ingat po kayong lahat. Hanggang sa susunod. Ciao, ciao.